Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron dito, taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan nyo ka. Sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang makakupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito, mga expose ni Atty. Vic Rodriguez, nandito lahat, kung may libro kayong ganito, yun ang mababasa nyo lahat. Yan, samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya, kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga tao, mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano matatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. Kailangan nyo ipakala ito, papatayin, gugurgurin si Sara. According to her, so sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, tatlo ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako at isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung 3 assassins na tapos first quarter of the year, itong 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pinaproject, pinatarget ka, magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system, even here sa Amerika. Diba yung court case ko ay si Elizalde ko. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, dalawa lang may hawak ng budget ng bayan, ang pera ng bayan si Tabalusos at si Zalde ko. Nagpalya ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahunting, inahanting nila yung bahay ko para i-serve yung someone. Dahil hindi nila ako mahunting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous address ko, ganyan. So ginag-hire sila ng private investigator. So I talked to my lawyer. Sabi ko ng gano'n, is that legal here in the States? Yes, sabi niya, ginagawa namin yan para i-serve yung someone. Pero sabi ko sa kanya, bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zalde ko, dahil si Zalde ko ay proxy ni Lisa, na-serve nila yung isa, dalawa, tatlo. Okay, yung tatlong someone kay Robles and the law designer through my lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal, nakuha nila information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ay sabi ko dun sa lawyer ko, ikaw ba sa lawyer, i-share mo ba yung information na makukuha mo? Sabi niya, like sa isang tao, sa kliyente mo, or sa kliyente mo. Sabi niya, legally, no. Sabi niya, hindi namin sinishare yan. Magkakaroon sila ng ma-implicate sila for whatever kaso, di ba? Kasi dinidisclose sila yung information ng kanilang kliyente. Pero sabi niya sa akin, pero pwede yan i-share ng lawyer kung gusto niya. Pero dapat, hindi nila i-share ang information mo kasi mapapahamak ka. Sabi ka doon, alam nila na mayroon kang death threat at report mo na ngayon sa FBI, ganyan, ganon. So ngayon, so nakikita ako dito, nag-hire sila ng private investigator which is legal to serve the someone, pero mga palangga, kung gagamitin yung utak ko, may mga lawyers dito, available online yung mga kaso. At nakikita nila kung sino yung lawyer ko doon. I have 1, 2, 3 lawyers, 3 different law firms na nag-represent sa akin for those cases. O diba, social? Akala kasi nila sa batas, hindi ko kaya mag-hire ng lawyer. Yun ang akala niya. Kasi ang gusto nila doon ma-default. Para panalo sila, default, walang pera si Marlica. Which wala naman talaga akong pera. Yun ang katotohanan. Kaso lang, hindi nila na-anticipate kung ano ang pinagandaan ko at ano ang kaya kong gawin. Bakit totoo ng kwento? At kaya yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts. Kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero nag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to us, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa baka. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa, mga bruso, kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung
merong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Kung meron na akong pera, bibili ako ng sinakyan ni Santo Papa, doon ko isasakay si Inday. Yung bulletproof, di ba, yung napangarap ko. Yung karwahe ni Santo Papa noong 1995, di ba, nabumunta dyan sa Pilipinas, ilalagay ko sa dyan, poprotektahan ninyo. Although, even last year, di ba, may mga pasari na si Inday, gusto nila akong gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Tinanggalan ng mga security details si Inday, di ba? Naapela kasi yan ang target ng mga bangag. Gurgurin si Inday. God forbid, sana Lord, wag mo ito pahintulutan. Ito for the heck of this, ano lang, kung magurgur si Inday, imbestigahan. Gano'n na lang, para imbestigahan. Yung mga motherhood statement, uy, kami nalulungkot, burado na.